Sa Mark chapter 1, si John the Baptizer po ay nangangaral na po siya ng repentance and forgiveness of sin. Bago pa man na magkaroon ng ministeryo si Jesus sangayon sa ebanghelyo ng mga Kristiyano. At ngayon po ay itong si John the Baptist or John the Baptizer ay siya po ay nangangaral na sa Jordan ng repentance and forgiveness of sin. So ibig sabihin marami po doon sa Judea, sa Jerusalem ang napatawad sa kanilang kasalanan dahil sa pangangaral ni John the Baptizer. So marami pong napatawad ang kasalanan. At kung marami pong napatawad sa kanilang kasalanan sa pamagitan ng pagsisisi, so ano po ang halaga nitong dugo ni Jesus? Ano po ang halaga ng kanyang dugo kung marami palang napapatawad bago pa mamatay si Jesus sa cross? Ay mayroon na pong mga napatawad sa kasalanan. So ibig sabihin, useless po yung ginawa ni Jesus. At pinalitan lang ito ng biyaya or grace na sa pamagitan ng kanyang ginawa ay mapapatawad na sa kasalanan. Kahit hindi ka, kahit ikaw ay gumawa ng masama, ikaw ay mapapatawad sa kasalanan. So sa makatwid, itong ginawa ni John the Baptizer na pagpapatawad sa mga kasalanan sa pamagitan ng mapapatawad sila sa pamagitan ng pagsisisi ay isa po itong may kaugnayan po sa tura ni Prophet Moshe doon sa Leviticus chapter 5 verse 4 hanggang verse 6 na bago sila maghandog ay hihingi muna sila ng kapatawaran, magko-confess ng kanilang kasalanan. So ibig sabihin ito ay may kaugnayan pa doon sa tura ni Prophet Moshe at dahil din sa mga nakatala sa Tanakh, yung alam natin na Old Testament. Sapagkat po ang mga taga Nineveh ay napatawa din po sila sa kanilang mga kasalanan kahit po walang handog, kundi po sila ay nagsisi lamang sa kanilang mga kasalanan. Si Haring David din napatawad sa kasalanan sa kanilang pagsisisi doon sa Psalm 51. Kaya ito po ay isa pong blunder po sa mga tao na kung hindi daw namatay si Jesus, hindi siya nagpadanak ng dugo, ay walang kapatawaran sa kasalanan. Isa po itong malaking kasinungalingan at lumalabag sa kautusan ng Diyos na sa prinsipyo ng Diyos na kinakailangan ang tao ay manumbalik sa Diyos, kinakailangan ang tao ay magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan. So useless po yung ginawa ni Jesus. Marami na palang napatawad, bakit pa siya nagpadanak ng dugo? Sapat na ikaw ay mapatawad ka sa iyong kasalanan sa pamagitan ng pagsisisi. So yan po yung ating maikling maibabahagi po dito sapagkat ito po isang katotohanan na nangyari diyan sa gospel na pag hindi po natin masabi na yan po ay kinasihan ng Diyos sapagkat po ay ang daming mga hindi tumutugma kahit ang ating logic ay hindi sasang-ayon at ang ating konsensya sapagkat po ito isang malaking blunder po. Hindi po ito makatotohanan. Dahil kung napatawad na sa pamagitan ng pagsisisi, bakit kinakailangan mo pang magpabanag ng dugo? In fact, sa Torah po ay pinagbabawal yung human sacrifice. Bawal po yan. Isa po yung karumaldumal na gawain yung maghandog ka ng buhay ng tao para lang sa iba. Isa pong labag sa katusan. In fact, ang mga tao ay liable sa kanilang mga kasalanan. Ang sino mang magkasala ay siya ay liable sang-ayon po doon sa Ezekiel. Ang lahat ay liable sa kanilang kasalanan. Hindi pwedeng parusahan ang tatay sa kasalanan ng anak. Hindi rin pwedeng parusahan ang anak sa kasalanan ng tatay. Yan po ang sinasabi ng Torah, ng Tanakh. At yan po kung tayo po ay magtuturn from our transgression, then we will live sang-ayon kay Prophet Ezekiel. So yan po mga kapatid, at sana po ay mayroon tayong konting natutunan sa umagang ito. Shalom.